samahan nyo naman akong muli na pag-aralan yung kanta ng Eraserheads na ang title niya ay Magazine. So yun, samahan nyo naman akong muli at sabay-sabay nating pag-aralan yung chords niya. Madali lang pag-aralan itong mga karakrakan dahil yung chords na ginagamit niya ay mga basic lang. So may 4 na chords lang ito mga karakrakan. So yung chords niya ay C, tapos E minor, tapos F minor. So yun, napakadali lang ano. So yun, susubukan nating kantahin siya na hindi natin gagayahin yung original na tono kahit hindi man tayo masyado marunong kumanta o yung magaling kumanta, pero wag lang natin gagayahin yung sa original na tono niya dahil alam nyo na baka makapiright tayo. So yun, yung itutuloy-tuloy lang natin, nagagamitan natin ng chords. So yung unang istansya mga karakrakan ay simple lang, isang bagsakan lang siya, isang strum lang. So yun, so kakantahin natin, subukan natin. Kita sa isang magazine, dilaw ang suot at if buhay din, then si lahat sa may baklan, tapos sa minor tingin tulala F sharp F minor. So yun, madali lang ano. C, E, tapos minor, E, balik uli sa C, tapos E, tapos E minor, tapos F minor. So yun, madali lang no. Tapos yung pattern ng strum niya sa unang stanza pa lang ay isang bagsakan lang siya, ganyan. So yun, tapos yung pangalawang stanza may iba naman yung pattern ng strum niya. So magiging dalawa siya. So parang ganito mga karakraka no. Ganyan. Naiiba yung pattern ng strum niya. Lang ganyan. Tapos yan. Tapos minor. So ganyan lang sa pangalawang stanza niya. Ganun pa rin yung chords na ginagamit, pero yung pattern ng strum niya ay iba naman. Dahil yung sa una ay isang bagsak lang, pero yung pangalawa magiging 4 yata o 1. Ayan. Down, up, up, down. Yan yung magiging pattern ng strum niya. Down, up, up, down. Down, up, up, down. Tapos down, up, up, down. Down, up, up, down. So ganyan lang yung ginagawa ko ano. Yan o. Down, down, up, up, down. So ganyan yung ginagawa ko sa pangalawang stanza. So ganun lang mga karakrakan ano. So subukan nating kakantahin, tapos susundin natin yung pattern na down, up, up, down. So susubukan natin yun. So dito tayo sa pangalawang stanza. Dito na. So yun no, dalawang down yung
pattern niya ay down, up, down. Tapos down, up, down. Down, up, down. Tapos down, up, down. So yun magiging pattern niya sa pangalawang stanza, no? Tapos dito naman tayo sa chorus niya. Parang may pagkaparehas lang sa ang pattern ng strum niya ay parehas lang sa halos sa pangalawang stanza. So yung chords niya ay ganun pa rin, pero dito sa may bandang uli, sa may pambili, iba naman yung magiging ano niya, chords. Ibigay muna natin. So sa chorus ito. Yan. Yun, ganun yung pattern niya, no? So susubukan naman natin na ibigkasin yung lyrics niya, na susundin natin yung chords niya, tapos yung pattern ng strum. So yun. Tapos pambili C, tapos E, tapos E minor, sa mukha mo, F minor. So ganun lang mga kaklakan, yung sa chorus niya, yung pattern ng strumming niya ay ganito lang. So kahit hindi kung hindi nyo pa masyadong kabisado, pakinggan nyo lang yung kanta, makukuha nyo na yung pattern ng strumming niya. Kasi dyan talaga natin makukuha yung mga kwan sa pag nakikinig tayo sa isang kanta. So ganito lang. Tapos dito na siya may iba, pambili. Tapos E. Tapos E minor. Sa mukha mo. F minor. So yun, ganun lang kadali mga karaktakan, ano. Napaka-easy na mga chords lang, pero magandang kanta siya. So ganun lang. C sa unang stanza, E, C, tapos E, tapos E minor, tapos E, balik naman sa C, tapos E, tapos E minor, tapos E minor. So ganun lang sa unang stanza, tag-isang bagsakan lang. So sa pangalawang stanza niya, ganun pa rin yung pattern, ganun pa rin yung chords niya, pero iba naman yung pattern ng strum niya, dahil ano siya, down, up, down, tapos down, up, down, tapos minor, down, up, down, F, down, up, down, balik naman sa C, down, up, down, E minor, down, down, tapos E minor. Tapos yun, sa chorus, yun, tuloy-tuloy na yung strumming niya, yung pattern ng strumming niya. Yung sa chorus, ganito.
si pambili. Pambili sa mukha mong maganda. So yun, ganun lang mga karakwakan, ano. Hanggang sa matapos yung kanta, hindi na lang natin uubusin yung tatapusin yung buong kanta dahil medyo mahaba ito. Pero lahat ng halos ng chords niya, ganun lang. Halos 4 na chords lang. So napakadaling pag-aralan lang. Sa mga kagaya kong mga baguhan, madali lang siyang mapag-aralan yung chords niya. Tapos yung pattern ng strumming niya, madali lang siya. So hindi na lang natin uubusin yung buong kanta dahil lahat yun pare-parehas lang halos ang magiging pattern ng strum, tapos yung chords. So ganun lang kadali, napakasimple na mga chords, basic na mga chords, ano, pero magandang kanta, no? Maganda siyang kanta, maganda pakinggan, lalo na nung mga kagaya kong batang 90s. Yun talagang pinaka-kansaan namin dati na mga ganitong kanta. So yun lang mga karakwakan, ano. So maraming salamat at paki-subscribe na lang sa YouTube channel ko.